Hello everyone! So, balik na punta diri ang atong hisgutan karon ang rating ni BBM. Naunsa naman ang rating ni BBM na ingon gali nga siya ang pinakamaayo nga presidente pero siya ang pinakabangag nga presidente. Pinakaayo daw nga presidente ingon sa iyang mga loyalistang ana ang uban. Naunsa man taw ni siya nga imbes nagtikaayo na untay ang performance. Nahulog naman nun da dinhi atong basahon na kanang bag-o pa gyud ni siya. Na diri nga ipinapakita ng pinakahuling mga survey mula sa tatlong pangunahing polling firm ang tuloy-tuloy na pagbaba ng net approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapahiwatig ng lumalawak na kawalang kasiyahan ng politiko sa kasalukuyang administrasyon. Sa tatlong malalaki yun na tingnan natin mamaya. Ayon sa social weather stations, SWS, nakapagtala ang Pangulo ng negatibong 3% net approval rating, ang unang pagkakataon na pumasok sa negatibong teritoryo ang kanyang marka. O diba? Negative. So ano ang nangyari? Kasi doon sa kanyang ICI, sa flood control na pagpapaimbestiga, walang nakulong. Ang nakulong ay si Diskaya lang. Yung iba ay hindi. Dapat siguro kung nakulong si Martin, si Saldi, at yung ibang congressman and men and men, women and woman, at higit sa lahat siya, baka tumaas yung kanyang survey. Nakakulong na siya, tataas yung kanyang survey. Ano ka ba? Ito sabi, matinding pagbaba sa pinakahalong survey ng Pulse Asia na naglagay sa net approval ng Pangulo sa negative 15%. Oh my gosh. Nagpatuloy ang pababang trend sa pinakabagong ulat ng Publicos Asia na nagpakita ng negative 27% net performance approval rating, ang pinakamababa sa tatlong survey na inilabas. So, ito yung picture. Makikita natin yung kanyang mukha. Nababala na talaga siya. O, see? SWS, negative 3. Pulse Asia, 15, negative 15, at Publicos Asia, negative 27. Sasabihin na naman, kasi bayad. Sino mo babayad? Ang mga Duterte. Wala nang pera mga Duterte kasi palaging ginagastos doon sa The Hague, pamasahin ng mga bisita sa kanya. Kawawa naman ang PBBM. Nako, bakit nagkaganon? Wala bang ginagawa ang mga gabinete mo? Kapag ganyan ang resulta ng inyong survey, ano ang mangyayari? Pero syempre, madami pa ring mga ub-ub at ang mga vangag. Syempre, hindi sila maniniwala. Ito. May comment dito, sabi ni Mary Jo Anglo, sabi niya, during President Duterte's administration, the government made significant efforts to promote transparency. Updates on Build Bid infrastructure program were regularly shared with the public, showing progress and spending. Ano naman ang isi-share na? Kasi nga wala nga ghost projects, ghost flood control, at nagpagawa pa siya ng isang ahinsya na ICI na wala namang ginawa. Services were also digitized, including online applications for permits and taxes, making process more accessible and reducing opportunities for corruption. Anti-corruption campaign targeting local officials and public officials further strengthened accountability. For the Marcos administration, these examples could serve as a guide. Sana kung hindi sila nag-away ni VP Sara. By consistently sharing information, modernizing services, and ensuring accountability at all levels of government, the administration can further build public trust and demonstrate a genuine commitment to openness. Transparency is not just a policy. It is a practice that strengthens governance and empowers citizens to be confident, informed, and engaged in the nation's progress. Wala nga kahit yung wifi sobrang hina, sabi nila. Ito, sabi, the best ka talaga, BBM history talaga ginawa mo. Ang galing. Ano, kaya pa? Kaya pa ba? Dapat bumaba ka na. Siyempre, kahit marami ng ginawang
kabulastugan si President BBM. Ang mga ayaw sa Duterte ay talagang hindi sila mananawagan ng resign BBM, hindi sila mananawagan na bumaba ka na dyan BBM dahil ang papalit ay Duterte. Ang gusto ng mga ayaw sa mga Duterte is kung mag-resign si BBM, dapat mag-resign din si VP Sara. Ang tanong, ano ang kasalanan ni VP Sara? Yung 125 million? Yung pagigpiatos niya. Sapat ba yun? Hindi kine-question ang billions pero si VP Sara ay tinatanong. O diba? Sabi dito, BBM is a fearless leader. He didn't even flinch even if it's too big for him. He did it for the love of his wife. Not for the love of his country, but for the love of his wife. O diba? Less daw negative 100 for the win. Dapat daw umabot siya ng 100 bago siya manalo. O, ngayon, ano ang gagawin mo, President BBM? Nababahala ka na. Ang iyong secretary, ang iyong spokesperson na si Attorney Castro ay nagvavangag-vangag na rin. Imagine, abogado yon, pasado ng bar exam, pero kakaiba ang nasa utak at kakaiba ang ibinibigay sa mga tao, di ba? So yun lang ating pag-uusapan. Ikaw, naniniwala ka pa ba kay President BBM? Kung ikay naniniwala pa, mag-comment ka dyan. Kung ikaw hindi na, mag-comment ka rin dyan. So, maraming salamat! Bye!